Good day mga besh! Magandang araw, magandang buhay! Tara, samahan niyo ako sa video na ito. Dito naisipan ko na maglagay ng bigas kasi inubos ko talaga for this video. Pero sa ibang video, pa isa-isa siguro na lang na sako kasi mahirap din pag maramihan. Ito na nga, inumpisahan ko ng tanggalin ng puluhan. Syempre yun muna mauna kasi baka masira, wala pang pampalit. Sinunod ko na yung katabing bigas, yung may sako ba. Tapos sa ako na sinunod yung nasa taas. Kailangan yung parting looban, yun yung laging inihuhuli sa pagtanggal kasi pag maglalagay ng bigas, yun ang uunahin. Kasi nga, nasa parting likuran. Yan, nilinis ko na rin ang lalagyan. Yan ko kasi nilalagay yung mga empty sako. Para madaling makita, may bumili. May kita agad. Minsan nga, iniisip ko pa, saan ko kaya nailagay yung sako? Pero dito ko na ngayon nilalagay para hindi na ako mag-iisip, diba? Siyempre, pati yung sahig, kailangan linisin din. Bago lagay, yung panibagong bigas. Kahit ayaw ko man gawin, kailangan. Kasi baka dumami yung kalat. At mahirapan pa akong tanggalin. Maigi na rin yung konti pala, tinatanggal na para hindi dumami. Ito na nga, inumpisahan ko na ilagay ang mga sako-sakong bigas. O diba, kailangan mauna ang nasa likuran para madali lang maka-access pag maglalagay. Walang hirap, walang hassle. Kaya yan, maayos ko na iaayos ang mga bigas sa likuran. Minsan kasi nag-experiment din ako. Tinatry kong unahin yung nasa likuran bago yung sa harap. Pero napag-isip-isip ko, mahirap pala. Kailangan tanggalin muna ang lahat sa harap bago ilagay ang mga nasa likuran. Kasi ganun ang ginagawa ko. Kailangan mag-experiment. Para sa susunod, madali na ang mga bagay-bagay. Yung mga gagawin mo, alam mo na. Minsan nga, pinoprogram ko pa sa isipan ang first step, second step, third step. Kaya minsan pag nagkamali ako, kailangan umpisahan ko ulit sa umpisa. Siyempre sa isipan na lang, mahirap na kung gagawin ko pa. Ewan ko kung bakit ganun ako. Nalilito na ako pag naglabo-labo na sa isipan ko. Kaya dapat, kung may gagawin ako, walang istorbo, walang manggugulo. Minsan nga pag may bibili, nai-interrupt ako. Minsan, humihinto na lang ako. Ano nga ba yung susunod kong gagawin? O kaya minsan, ano nga bang ginagawa ko? Tapos sabihin ko, eto yung una kong ginawa, sunod kong ginawa. Bago ko maiisip yung ginagawa ko na. Kaya nga minsan sinasabi ko sa kanila, huwag kayong magulo. Nakaprogram na sila sa isipan ko. Kaya bago mabura, gagawin ko na. Bago malimutan pa. Minsan nga mga beshi, pag may mga bagay-bagay akong nagagawa at tinatanong nila kung paano ko nagawa, alam nyo ba, sinasabi ko, nakakahiyaman pero ganda lang. Kasi nga, nalimutan ko na kung paano ang step by step ng ginawa ko. Minsan sinasabi ko na lang sa kanila, si Mr. Google na lang tanungin nyo. Kasi ang beshi nyo, madaling makalimot. Hindi maalala ang nakaraan. Tanging ang hinaharap at kinabukasan na lang ang pilit na inaalam. Kaya sa ngayon, dito na tayo sa hinaharap. Sa kasalukuyan, ito na nga ang aking pagsasalangsang ng bigas. Kailangan isa-isa lang ang paglabas mula sa loob. Kasi hindi ko naman kaya sabay-sabayin, di ba? At titingnan ko kung ano yung tinanggal ko para maibalik ko sa dati niyang pinalalagyan. Siya nga pala mga beshi, marami na nakakapansin sa akin. Lumalaki daw ako. Kailangan ko daw mag-jogging. Pero alam nyo mga beshi, yan sabi ko, hindi ko na po kailangan yan. Kasi sa pagbubuhat ko na lang ng mga bigas, exercise ko na po yun. Lumalabas na po ang mantika ko sa katawan. Pati kailangan ko kumain ng marami. Bawal sa akin mag-diet. Kasi sa kalagayan ko, kailangan kong kumuha ng maraming lakas. Kasi syempre pag konti lang, hindi ko to kaya. Minsan nga, hindi ko namamalayan. Napaparami na pala kain ko. Pero sabi ng tiyan ko, kulang pa, dagdagan mo pa. Sabi naman ng mga mata ko, ang sarap naman ito. Wala bawal magutom. Kailangan laging busog para mapaghandaan ang bawat laban. Kasi minsan, may bumibili din ng isang sakong bigas na kailangan kunin mo rin sa loob at iaabot sa customer. Kaya kung mahina ka, hindi mo kakayanin. Kailangan nakakaipon ka ng lakas para hindi ka kayang tibagin at kaya mong lumaban at malalagpasan lahat ng bawat laban sa tindahan. Kasi ngayon, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin dahil tayo ay naglalakbay lamang. Darating at darating din ang panahon na ito ay isang alaala na lamang at sasabihin mo na nagawa ko, nakaya ko. Ganun pala ako kalakas dahil napagtagumpayan ko. Salamat po hanggang sa susunod.